Magandang araw, class! Bago tayo magsimula sa ating talakayan, sisimulan muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Ngayon ay pwede na kayong umupo sa inyong mga upuan. So alright, class, ready na ba kayo para sa isang masayang game na tatawagin nating Freeze Dance Battle? So narito yung mga panuto. Magpapatugtog ng musika at habang tumutugtog ito, magsasayaw kayo sa inyong upuan o sa harap. Kapag huminto ang musika, kailangan kayong mag-freeze sa inyong kasalukuyang posisyon. Pwede itong maging cool, funny o kakaibang pose. Ang pinaka-cool o ang pinaka-nakakatawang pose sa bawat round ay bibigyan ko ng point o premyo. Tandaan, bawal gumalaw hanggat hindi ko pinapatuloy yung music. Kaya maghanda at magsaya. Ngayon naman, bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, kahapon ay ating tinalakay ang tungkol sa sanaysay. Ano nga ba ang kahulugan ng sanaysay? Tama, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ano naman ang dalawang uri ng sanaysay? Tama rin, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan. At ngayon, ano nga ba yung pinagkaiba ng formal at informal na sanaysay? Tama. At isang aktang tuluyan, ito ay isinusulat ng patalata. Ito rin ay tumatalakay sa isang paksa o kaisipan na nakapupulutan ng araw o aliw. So, ang dalawang uri ng sanaysay ay formal at informal. Ang formal na sanaysay, ito yung tumatalakay sa mga paksang nagbibigay impormasyon na naghahatid ng mahalagang kaisipan at isinusulat ng lohikal, samantala ang informal naglalahad naman ng kawiwiling paksa tulad ng iba't ibang bagay at karanasan ng tao. At ngayon naman ay ating pukawin ang inyong mga natutulog na damdamin. Pagmasdan ang larawan. Pamilyar ba sa inyo ang lugar na ito? Okay, so ano ang tawag sa lugar na ito? Tama! Minsan ba ay dinadala kayo ng inyong mga magulang sa lugar na ito? Okay, so kapag dinadala kayo sa lugar na ito, sino ang mga pumipili ng damit na sinusuot nyo or susuotin nyo? Okay, so paano ba kayo o sila pumili ng damit? Okay, at anong uri ng mga damit ang binibili nyo dito or binibili sa inyo? Sige, maraming salamat sa inyong pagbabahagi. Para sa ating panimulang gawain, tayo ay maglalaro ng Roblox. Sino sa inyo ang pamilyar sa larong ito? Okay, so kunin ang mga gadgets ninyo at buksan ang Roblox app. Sunod ay hanapin ang larong Dress to Impress. Dito ay dadamitan nyo ang mga models, pagkatapos ay sundin lamang ang panuntunan ng laro. Katapos nun, screenshot ang inyong gawa at ipaliwanag kung ano ito. Palakpakan ang inyong mga sarili at ang husay ng inyong mga gawa. Nag-enjoy ba kayo, class? Okay, so maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating palaro at ngayon, tayo naman ay magtungo sa ating aralin ngayong araw. So batay sa inyong mga napiling mga disenyo, ito ba ang estilo ng inyong pananamit o ayon sa inyong ninanais? Okay, para sa inyo, ano ang epekto ng ating pananamit sa ating mga sarili? Sige nga. Okay, tama ba na husgahan natin ang mga tao base sa kanilang pananamit? Tama. Kayo rin ba ay nangangarap na magkaroon ng magagandang mga damit? Kung oo, ano ang gusto niyong kulay at disenyo? Magagaling! Maraming salamat! Ang gaganda naman ng mga kasuotang iyan. At ngayon, tayo naman ay dumako sa paghahawa ng mga sagabal na salita na tatalakayin ni Teacher Sherilyn Kimbo. Maraming salamat, Teacher Leonalyn. So ngayon naman ay dumako naman tayo sa paghahawa ng mga sagabal. So para sa ating talasalitaan ngayong araw, narito ang mga sumusunod na mga salita. Una, puppetry. Pangalawa, panas. Pangatlo, abaloryo. Pang-apat, pambubuskan. At panghuli, teheras. So narito ang ating panuto. Una, ang gagamitin ng mga sumusunod na mga salita sa isang pangungusap at tukuyin kung anong kahulugan nito.
Halimbawa, inilapag ko ang ulam sa ibabaw ng pupetre sa kusina. Ano ang ibig sabihin ng pupetre? Tama! So, ang pupetre ay sulatan o lamesa. So, sino naman ang maaaring makapagbigay ng halimbawang pangungusap gamit ang nasabing salita? Sige nga! Mahusay! Maraming salamat! So, ang pangalawang salita ay ang paanas. Paanas kung magsalita ang nanay upang hindi magising ang kanyang sanggol. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng salitang paanas? Tama! Pwede! So, ang paanas ay pabulong. So, ngayon, sino naman ang maaaring makapagbibigay ng halimbawang pangungusap gamit ang nasabing salita? Magaling! Maraming salamat! Pangatlong salita ay abaloryo. Ang damit ng Maria Clara ay maraming makikintab na abaloryo. Ano kaya ang ibig sabihin ng abaloryo? Tama! So, ang abaloryo ay isang maliit na mababasaging butil o pandisenyo. So, ngayon, sino naman ang maaaring makapagbibigay ng halimbawang pangungusap gamit ang nasabing salita? Tumpa! Maraming salamat! So, yung pang-apat ay pambubuska. Nung narito ang halimbawa, umiyak ang bata dahil sa pambubuska ng kanyang mga kalaro. Ano kaya ang ibig sabihin ng pambubuska? Sige nga! Tama! Ang pambubuska ay panunukso. So, dumako na tayo sa panghuli. Ito ay ang teheras. Narito ang halimbawa. Ako ay nakahiga sa teheras. Ano naman kayang ibig sabihin ng teheras? Tama! Ang teheras ay higaan o kama. So ngayon ay dumako naman tayo sa pagtatalakay sa buhay ng may akda. So ang may akda, alam niyo ba kung sinong may akda ng nasabing kwentong ating tatalakay ngayon? Wala? So atin itong talakayin. Siya ay si Fanny A. Garcia. So sino nga ba si Fanny A. Garcia? So si Fanny A. Garcia ay isinilang sa Malabon, Rizal na kasalukuyang lungsod ng Malabon noong Pebrero 26, 1949. Siya ay isang manunulat ng mga maikling kwento at mga skripto. Siya rin ang kauna-unahang nakapagtapos sa programang malikhaing pagsusulat sa antas masterado at doktorado sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya ay nagtuturo at namamahalang tagapangulo ng Departamento ng Filipino sa Pamantasang De La Salle. Nakatanggap ng mga maraming parangal tulad ng Carlos Palaca Award at ang National Book Award. Ang iilan sa mga akda ay ang Sandaang Damit, Apartment 3 in Mariposa St. at Eric Slumbook. So ngayong araw ay ating tatalakayin ang isa sa kanyang mga akda na pinamagata ang Sandaang Damit na tatalakayin ni Teacher Eliza. At maraming salamat, Teacher Sharilyn. So ngayon, sisimulan na natin ang pagkikwento sa maikling kwento ni Fanny A. Garcia na ang pamagat ay Sandaang Damit. So meron kami dito inihandang pop-up storybook. So, may isang batang babaeng mahirap. Nag-aaral siya at kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik sa klase at madalas na nakaupo lamang siya sa isang sulok. Siya ay madalas na tinutukso ng kanyang mga kaklase sapagkat pabalik-balik lamang ang kanyang damit at kung oras na ng kainan ay nakikita nila ang kanyang baon ay kapiraso lamang ng tinapay na madalas pang walang palaman. Sa tuwing siya'y umuwi sa kanilang bahay ay sinasabi niya sa kanyang ina ang kanyang dinaranas. Totoong nakakaawa ang kanyang ina sa kanyang kalagayan. Sinasabi na lamang nito sa batang babae na ibibili na lamang siya ng bagong damit at masarap na baon kung makakakuha na ng trabaho ang kanyang ama. Dumating ang araw na naintindahan na niya ang kalagayan ng kanilang pamilya.
Hindi na niya sinasabi sa kanyang ina ang kanyang nararanasang panunukso mula sa kanyang mga kaklase at natuto na siyang sarilinin ang kanyang nararamdaman. Isang araw ay hindi na natiis ng bata ang panunukso ng kanyang mga kaklase at natuto na siyang lumaban. Sinabi niya sa kanila na siya ay may 100 damit sa kanilang bahay. Hindi naniwala ang kanyang mga kaklase. Upang maniwala sila, inisa-isa niya ang mga disenyo ng bawat damit niya at dahil dito ay naniwala sila sa kanya. Dulot nito, natanggap na siya ng kanyang mga kaklase. Naging kaibigan na siya ng mga ito. Naging palasalita na siya at hindi na siya mahiyain. Minsan nga ay binibigyan pa siya ng mga ito ng kanilang masarap na baon. Subalit, isang araw ay hindi nagawang pumasok sa klase ng batang babae. Nang lumipas ang 1 linggo ng kanyang pagliban, ay nagpasya ang kanyang mga klase na dalawin siya sa kanilang tahanan. Nang nakarating sila ay nadatnan nila ang isang payat na babae at nakita nila ang isang bahay at tagpi-tagpi lamang ito. Luma, salat, sa maranyang kagamitan. Sa isang sulok ay natagpuan nila ang batang babae na nakahiga at may sakit pala. Sa tabi ng papag ay nakita nila ang napakaraming papel na nakapaskil sa dingding. Nakita nila ang mga larawan tulad ng binanggit ng batang babae. Totoong naroroon ang 100 damit na minsan ay hindi pa nila nasilayan. 100 damit na pawang drawing lamang. Maraming salamat, Teacher Eliza, sa iyong pagbabahagi ng kwentong 100 damit. At alam niyo ba na ang 100 damit ay kwento ng tauhan. Ang kwento ng tauhan ay isang uri ng maikling kwento na nakatuon sa pag-unawa sa kaugalian, kilos at gawin ng mga tauhan sa akda. Inilalarawan dito ang mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng mambabasa. Ngayon ay ating mas palalimin pa ang ating pag-unawa sa maikling kwento ating binasa. Okay, so una, sino nga ulit ang tauhan sa kwento? Okay, tama, yung batang babae. So saan naganap ang unang yari ang kwento? Sige nga. Mahusay. So, ano-ano ang mga pangyayari ang nakapaloob sa kwento? Okay, sino nais mabahagi? Magaling, bigyan ng palakpakan. At anong katangian mayroon ang batang babae sa loob ng kwento? Oh, tumpak! Magaling, napakahusay. At ano naman kaya ang nararamdaman ng batang babae sa loob ng kwento? At bakit? Napakagaling! Bigyan ng palakpakan. So bakit kaya nagsinungaling ang batang babae sa kwento? Tama ang iyong dahilan. Nagsinungaling siya nang sa gayon ay hindi siya tutuksohin ng kanyang mga kaklase. So, sa palagay mo ba, tama ba na magkwento o magsabi ng mga bagay na hindi totoo? Napakagaling at iyong naunawaan ang kwento. So ngayon ay ano naman ang sinisimbolo ng mga damit na kanyang iginuhit? Sige nga, napakahusay. Ang mga damit ay sumisimbolo sa kanyang pangarap. So bakit naman kaya itong pinamagkatang 100 damit? Napakahusay. At ngayon, ating alamin kung ano ang mahalagang aral ang inyong nakuha mula sa kwento. Tumpak na tumpak. At ngayon, para sa huli kong katanungan, paano mo magagamit ang aral na iyong natutuhan mula sa kwento upang maging isang mabuting anak o mag-aaral? O sige nga, magbahagi ka. Magaling na magaling. At ngayon, class, ay inyo nang lubos na nanunawaan ang nilalaman ng kwento at natukoy ang kalikasan ng tauhan. Upang tingnan natin sa totoong buhay, narito ang inyong gawain ngayong araw.
Panuto. Gamit ang inyong sariling karanasan, ihambing ito sa karanasan ng batang babae sa binasang maikling kwento. Gayahin ang format sa ibaba at ilagay sa isang buong papel. At narito ang pamantayan sa pagmamarka ng inyong gawain. Una, kalinawan sa pagpapahayag ng mga karanasan, mayroon kayong 10 puntos. Kalinawan sa paghahambing ng mga karanasan, mayroon kayong 10 puntos. Kaayusan ng mga ideya sa paghahambing, mayroong 10 puntos. At sa kabuuan ay mayroon kayong 30 puntos. Maraming salamat, Sir Antonio. At ngayon, alam kong lubos na ninyong nauunawaan ang ating tinalakay na maikling kwento ni Fanny A. Garcia na Sandaang Damit, tama ba? Magaling! Kung gayon ay kumuha kayo ng inyong sangkap at na papel at magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit lamang. Handa na ba mong lahat? Okay. So, ang gagawin ninyo ay piliin lamang ang tamang sagot, okay? Okay. So, ito ang mga katanungan. Maraming salamat na po sa bang lahat. Okay, magaling. So, maaari na ninyong ipasa ang inyong mga sangkapat na papel sa harapan at ating itong iwawasto. Okay, magaling. So, narito ang mga tamang sagot. Magaling. So, maraming salamat sa partisipasyon ninyo sa ating klase. Tunay ngang magagaling at nauunawaan na ninyo ang ating tinalakay kanina. At para sa inyong karagdagang gawain, ay ibibigay nito ni Teacher Miley. Maraming salamat, Teacher Leonaline. Ngayon ay dumako naman tayo sa inyong karagdagang gawain. So mula sa kaisipan o aral na inyong nakuha mula sa binasang kwento, gumawa ng isang talumpati ng panghikayat o nagpapahayag sa kahalagahan ng kaisipan o aral na inyong nakuha mula sa Sandaang Damit. I-video ang sarili habang nagtatalumpati at i-upload sa ating FB page. Narito yung pamantayan sa pagmamarka. Kaugnayan ng nilalaman, ito ay 15 puntos. Kagalingan sa pagbigkas, 10 puntos. At impact sa tagapagkinig ay 5 puntos. At ang kabuuan nito ay 30 puntos. Gawing malikhain ang inyong video ha! Good luck! Hanggang sa muli! Ako si Teacher nyo Maylin. Ako naman si Teacher Sharilyn. Ako si Sir Antonio. At ako naman si Teacher Eliza. At ako naman si Teacher Len. Paalam! Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kaalaman. Halina't lumipad sa daigdig